Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang makipagpulong kay Cambodian Prime Minister Hun Manet. Mga personalidad na bubuo sa independent body na mag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa flood control projects malapit ng pangalanan. At Department of Education maglalagay ng Guidance Counselor Associate para sa mental health ng guro at estudyante. Malapit ng pangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bubuo sa independent body na mag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa flood control projects. Para kay Pangulong Marcos, darapalan na ang nangyayaring korupsyon sa mga pinondohang infrastructure projects ng pamahalaan. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Naging emosyonal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang pag-usapan sa kanyang bagong podcast ang issue sa flood control projects. Ayon sa Pangulo, hindi dapat napaparusahan ng isang ordinaryong tao dahil sa korupsyon o dahil sa problema sa sistema. Muling ipinahayag ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang galit sa issue at kinwestiyon kung bakit kinakailangan maghirap ang inosenteng tao samantalang ang iba naman ay yumayaman sa maling paraan. No, I'm not disheartened. I'm not disappointed. I get very, very angry. How can you do this to people that have worked every day of their lives? Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap for very little. Just to be able to send money home, just to be able to feed their family, send their children to school. That's all they want in life. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. Samantala, malapit ng pangalanan ni Pangulong Marcos ang bubuo sa Independent Commission na mag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa Pangulo, ibibigay nila ang kinakailangang kapangyarihan rito upang epektibo nitong magawa ang kanyang trabaho. We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Dagdag ng Pangulo, lahat ay maaaring imbestigahan ng independent body, pati na ang mga mambabatas na maaaring sangkot sa issue. They will have the subpoena powers to investigate anything and anyone. Otherwise, then what they will have, they sasabihin, may sacred cow na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Sa gitna ng mga hamon naman na kinakaharap ngayon ng administrasyon, ayon kay Pangulong Marcos, hindi siya nagsisisi na naging Pangulo ng bansa. Because I am given the opportunity to actually, the privilege, the opportunity and the chance to actually do something. All of the things that I complained about all my life, now I can do something about. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa Kingdom of Cambodia na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 3 araw na state visit. Unang nakaharap ng Pangulo kahapon ang ating mga kababayan na nagtatrabaho at naninirahan na sa naturang bansa. Mula sa Phnom Penh, Cambodia, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, good morning. Ano-ano ba ang inaasahan natin sa ikalawang araw ng state visit ni PBBM dyan sa Cambodia? Yes, Kat, sa ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Cambodia, makakapulong niya ang mga matataas na opisyal dito. Makakapulong ni Pangulong Marcos mamaya si Cambodian Prime Minister Hun Manet. Sa kanyang pre-departure speech, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng patuloy na pagpapalakas ng kooperasyon sa Cambodia at pagpapalawak ng ugnayan sa iba't ibang larangan. To this end, we will discuss expanding our commercial relations and building more resilient value chains. Through intensified defense and security cooperation with Cambodia, we hope to uphold a peaceful, stable, and resilient ASEAN community.
Kasama rin sa agenda ni Pangulong Marcos ang paghingi ng suporta ng Cambodia para sa chairmanship ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa 2026. Makakapulong rin ni Pangulong Marcos ang acting head of state at Senate President na si Hun Sen at ang kanyang asawa. Bahagi rin ng pagbisita ni PBBM ang isang roundtable meeting kasama ang mga Filipino at Cambodian business leaders. Kahapon sa pagdating ng delegasyon ng Pilipinas sa Phnom Penh, agad na hinarap ng Pangulo ang Filipino community. Kinilala ni PBBM ang kabayanihan ng mga Pilipino rito na ang karamihan ay nagtatrabaho bilang guro at ang iba naman ay nasa service sector. Ayon kay Pangulong Marcos, ilang mahalagang kasunduan pa ang lalagdaan ng dalawang bansa para na rin sa kapakanan ng mga Pilipinong nandito sa Cambodia. Padadagdagan pa po yan sa ilang pang kasunduan tumutugon sa ating pambansang interes at sa inyong kapakanan, katulad ng higher education, air connectivity at ang pagsupil ng transnational crime. Higit sa lahat, ay patuloy natin tatalakayin sa Cambodia ang pagpapatibay sa kaukulang proteksyon at kagalingan ng mga migranteng manggagawa. Ang pagbisita ni PBBM sa Cambodia ay bilang tugon sa imbitasyon ni King Norodom Sihamoni. Yes, bukas, bago siya bumalik sa Pilipinas, Katay, inaasahan na may tatlong kasunduan na lalagdaan ngayong araw sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia at magkakaroon din ng wreath-laying mamaya si Pangulong Marcos at bukas sa huling araw naman ng kanyang state visit ay magkakaroon ng press briefing ang Pangulo sa media delegation dito sa Cambodia. At yun muna ang ating update. Balik sa Evan. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live mula sa Phnom Penh, Cambodia. Iginiit ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi na dapat ibalik pa ng Kongreso sa sangay ng ehekutibo ang 2026 National Expenditure Program. Ayon sa dating punong mahistrado, gawin na lamang ng mga mambabatas ang tungkulin nito na busisiin ang ipinasang panukalang budget para sa susunod na taon. Naritong report ni Nel Maribuhok. Nito lamang weekend, naglabas ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan pinuna ang ilang mambabata sa House of Representatives na tila sinisisi pa ang executive branch sa issue ng budget process sa gitna ng usapin sa flood control projects. Sa huling bahagi ng pahayag ni E.S. Bersamin, sinabi pa niya na clean your house first. Paglilinaw ng Executive Secretary, ang inilabas na pahayag ay mula sa binuong konsensus ng mga miyembro ng gabinete at walang layon na lumikha ng gulo. Those statements that were issued by that single member of the House does not, of course, we are not comfortable with it because the executive is put in a bad light. So we had this consensus to come up with a unified statement. We did not provoke anybody. Giit ni E.S. Bersamin, hindi na dapat ibalik pa sa sangay ng ehekutibo ang 2026 National Expenditure Program. Taliwas anya sa pinapalutang na ideya ng ilang kongresista. And we just confronted that matter of a threat from one of the members of the House of Representatives to send back the NEP to the executive. Now, that has never happened because once we submitted the NEP, the executive has submitted the NEP, it's all now left to the processing by the House of Representatives. Ayon kay E.S. Bersamin, kung may nakita mang questionable sa mga ipinapanukalang budget ng ilang ahensya, dapat na lamang itong pagpaliwanagin sa budget deliberations. If you say merely red flags, it's okay. Because all you need to do, the Congress, is to call the relevant department in the executive branch and have them explain these discrepancies or these weaknesses. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Hinamon ng isang makabayan lawmaker ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isantabi ang parliamentary courtesy at sagutin ang mga tanong kaugnay ng panukalang pondo para sa susunod na taon. Nakatakda ang budget deliberation ng House Committee on Appropriations sa proposed budget ng Office of the President ngayong araw. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Kung walang tinatago sina Executive Secretary Lucas Bersamin at administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dapat welcome ang maigting na pagbusisi sa kanilang panukalang pondo para sa 2026. Ito ang punto ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, kaya hinamon nito ang Malacanang na i-waive ang parliamentary courtesy at hayaan ang ganap na congressional scrutiny sa proposed presidential budget. Ngayong araw, inaasahang haharap ang Malacanang sa House Committee on Appropriations para sa deliberasyon ng panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Hamon ni Congressman Tino, hayaan ang tanggapan ng Presidente na sagutin ang mga tanong tungkol sa confidential funds at intelligence funds. Gayun din ang anyay questionableng appointments, budget sa presidential trips, palace renovations at iba pa. Nitong nakalipas na Sabado, naglabas ng pahayag si Executive Secretary Bersamin kung saan nakasaad ang matinding pagtutol ng gabinete sa umano'y pagtatangka ng ilang miyembro ng House of Representatives na ibunton ang sisi ng kanilang sariling katiwalian at kapalpakan sa executive branch. Dagdag pa nito, hindi hahayaan ng mga miyembro ng gabinete ang pag-atake sa integridad at reputasyon ng executive branch at anumang hakbang para pigilan ang budget process sa pamamagitan ng political theatrics. Magiging walang silbirin anya ang lahat ng investigasyon sa anomalya kung hindi naman mapipigilan ang pinagmumula ng korupsyon. Giit pa nito sa House of Representatives, clean your house first. Noong nakalipas na Huwebes, narekomenda ng political party leaders sa Kamara sa pangunguna ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na ibalik ang 2026 National Expenditure Program o panukalang pambansang pondo para sa 2026 sa Department of Budget and Management dahil sa mga natuklasang questionabling items gaya ng projects na may alokasyon ulit kahit tapos na at duplicated items. Gayunman, binawi na ang rekomendasyong ito kaya tuloy pa rin ang budget deliberations ng House Appropriations Panel. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang diin ni Senator Vicente Soto III na imposibleng walang alam ang Senate President sa budget insertion sa Bicameral Conference Committee o BICAM. Pinabulaanan naman ito ni Senator Juan Miguel Zubiri at tiniyak na hindi siya kailanman nakialam sa BICAM. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. 100% alam ng mga Senate President ang insertions sa mga panukalang budget sa mga nagdaang taon. Ito ang tiniyak ni Senate Minority Leader Vicente Soto III sa gitna ng mga issue ng umano'y substandard o ghost projects para sa flood control. Kasunod ito ng natuklasang red flag sa proposed 2026 national budget, partikular na sa flood control projects. Nakapaloob ito sa National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang pondo mula sa sanghay ng ehekutibo. Sa isang panayam, sinabi ni Senador Tito Soto na noong siya ay nagsilbi bilang tagapangulo ng Senado, pinapayagan niya lang ang institutional amendments at hindi ang insertions. Paliwanag pa ng mababatas, kapag sinabing insertions ay isang tao o sino-sino lang ang nakakaalam. Habang ang institutional amendments anya ay buong Bicameral Conference Committee o BICAM at Senado ang nakakaalam ng mga panukalang pagbabago o proyekto. Sa BICAM, pinag-uusapan ang pagkakaiba ng bersyon ng panukalang budget ng Senado at ng House of Representatives. Bagaman hindi tiyak ni Soto kung ano ang nangyari sa BICAM ng mga nauna pang taon, alam niyang mabigat anya ang nangyari sa BICAM noong 2024 hanggang 2025 at imposible rin anyang hindi ito alam ng Senate President. Nagsilbi bilang tagapangulo ng Senado si Senate Deputy Minority Leader Juan Miguel Zubiri noong 2022 hanggang 2024. Pinalitan siya ni Senate President Francis Escudero noong nakaraang taon. Sa isang mensahe, sinabi naman ni Senador Mig Zubiri na nasa chairpersons ng Committee on Appropriations ang listahan ng mga
pagbabago at kung sino ang nagpanukala ng mga pagbabago sa BICAM report. Hindi rin anya siya dumalo sa anumang small BICAM noong panahon niya bilang SP. Lahat din anya ng mga request ng amyenda ay ibinibigay sa committee chair at hindi siya kailanman nakialam sa listahan o humiling mula sa sinumang Senate member. Iginita man ng kapwa senador na isa publiko mga mababatas na nag-insert sa BICAM ng mga panukalang budget. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa focus ng House Infra Committee hearing bukas September 9 ang construction companies na konektado sa mga diskaya. Tatalakayin din ang isang ghost flood control project sa Plaridel, Bulacan na bunga umano ng budget insertion sa Bicameral Conference Committee para sa 2024 budget. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Inihayag ni House Infra Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na pagtutuunan ng ikalawang pagdinig ng House Infra Committee ang mga construction company na konektado kay Cesara Diskaya. Araw ng Martes, September 9, nakatakda ang ikalawang pagdinig ng Infracom. Inilunsad ang legislative inquiry para imbestigahan ang maanumalyang proyektong infrastruktura ng pamahalaan, kabilang na ang mga kontrabaha. Kabilang ang construction companies na mga diskaya sa top 15 contractors na nakakuha ng flood control projects ng pamahalaan. Ito pong darating pong pagdinig, I think there will be a focus on the diskaya-related firms, no? Para makita ho natin yung mga yung mga ginawa niya over the course of the years na from lumaki sila Pinoy administration, mas malaki sila sa panahon po niya President Duterte as admitted in the Senate hearing. Nagpadala na ng sapina ang Infra Committee sa mga contractor na no-show sa unang pagdinig, kabilang na si Sara Diskaya, may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Bukod dito, posible ring talakayin ng insertion o isiningit na 96 million pesos na halaga ng flood control project sa Plaridel, Bulacan na ang contractor naman ay ang Wawaw Builders. Ito ang natuklasang ghost flood control project ni Public Works and Highway Secretary Vince Tison. Posible umanong isiningit ito ng miyembro ng Bicameral Conference Committee para sa 2024 national budget. We would have to ask the members of the Bicameral Conference Committee of 2024, alam po ba ninyo kung sino po yung nag-propose nito pong line item po na ito for flood control sa Plaridel, Bulacan? So, necessarily, kailangan po naming maimbitahan yung po mga miyembro ng Bicameral Conference Committee, including former House Appropriations Chair Elizalde Zaldico and former Senate Finance Committee Chair Sunny Angara at yung lahat po ng mga kasama nila doon po sa Bicameral Conference Committee po na yun. Ayon sa tagapagsalita ng House of Representatives na si Attorney Princess Abante, nasa Estados Unidos si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na chairperson ng House Committee on Appropriations noong 19th Congress. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang diin ni Senate President Cheese Escudero na makabubuti ang pagbabawas ng pondo ng Department of Public Works and Highways upang maiwasan ang korupsyon. Ayon sa mambabatas, mas praktikal at makabubuti na tapyasan na muna ang pondong ilalaan para sa flood control at ibuhos sa ibang mga sektor. Mula sa mahigit 881 billion pesos na panukalang pondo ng DPWH para sa susunod na taon, nasa 250 billion pesos nito ay nakalaan sa flood control projects. Paliwanag ni Senator Escudero, baha ang pondo para sa flood control na mas malaki pa sa pondo para sa mga bagong kali at tulay, habang 13 billion pesos lang ang halaga ng mga kinakailangang bagong silid-aralan. Kung hahayaan niya ito, dadagsa ang kritisismo sa naturang budget. Naniniwala ang isang grupo ng mga abogado na dapat isama sa Immigration Lookout Bulletin ng mga miyembro ng 2025 Small Committee ng House of Representatives. Kaugnay ito ng mga questionabling flood control projects. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez.
Nag-issue na ang Department of Justice o DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO para sa mga personalidad na iniuugnay sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Kasama na rito ang ilang opisyal mula sa Department of Public Works and Highways at mga may-ari ng contractor firms. Ngunit para sa isang grupo ng mga abogado na Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP, dapat ring isama ng DOJ sa ILBO ang 2025 Small Committee members ng House of Representatives. Sa pangunguna ni Congressman Saldico, itong Co-N Company ay pinanghihinalaan sila yung mga pangunahing mga personalidad na nasa likod ng mga insertion sa 2025 budget. Ang small committee ay binubuo ng 4 na elected members na nagsasapinal ng institutional amendment sa budget report bago pagkasunduan ng Kamara at Senado sa bicameral conference committee hearings. Ayon sa LCSP, dahil sa 2025 budget, naglabasan ang mga questionable insertions, lalo na pagdating sa DPWH. Dapat bantayan na rin ang galaw ng mga dating miyembro ng komiting ito. Ilan dito ay itong mga insertion ay ito nga mga pinanghihinalaan at iniimbestigahan mga ghost projects ng mga flood control. So bago pa man maisip ng mga mambabatas nito, magkasakit sila, sana mailagay na sila sa immigration lookout bulletin. Samantala, una nang kinumpirma ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na nasa labas na ng bansa si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Si Co ang chairperson ng House Committee on Appropriations ng nakaraang 19th Congress. Ayon sa tagapagsalita ng HOR, nasa Amerika ngayon si Congressman Co upang magpagamot. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na kahapon ang 2025 bar examination sa 14 na testing center sa buong bansa. Kabilang sa mga sumasailalim sa pagsusulit ang pinakamatanda ng examinee na may edad na 80 taong gulang. Hinikayat naman ni Bar Chair Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier ang mga examinee na huwag umatras at tapusin ang exams. Naritong report ni Dante Amento. 13,193 ang kabuuang admitted examinees para sa 2025 bar examinations. Pero sa unang araw ng exams kahapon, 11,437 lang ang aktual na kumuha ng pagsusulit o 86.7%. Ang bar exams ay isinagawa sa 14 na local testing centers sa buong bansa tulad sa Baguio, Maynila, Cebu, Davao at Iligan sa Mindanao. Suportado ng mga paaralan ang kanilang examinees sa pamamagitan ng bar operations kung saan binibigyan ng mga gamit ang mga examinee. You know, in law school, it has to be one family. That's why every time, every bar, there is bar operations. The bar operations are composed of the professors and all the students. They gather to cheer and to root for their examinees. And essentially, that's how they are being lifted and they feel that they are not one in taking the exams. This time, we're making sure that their only concern is to study and answer because everything had been taken care of. Batay sa datos ng Office of the Bar Chair na si Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier, ang pinakabatang kumuha ng exams ay 24 years old at ang pinakamatanda naman ay 80 years old. Kaugnay nito, hinikayat ni Bar Chair Lazaro Javier ang mga examinee na huwag umatras lalo na kung nakapag-exam na sa unang araw. Binigyang diin ito, walang dahilan para umurong. Anya, suportado nila ang lahat ng examinees na sana ay makapasa sa pagsusulit. Keep going. Keep going. Success is not a product of just one decision or one action. It's a series of decisions to show up and do your best. Okay? If they don't show up, that's it. It's the end of the line. But I want my babies to keep fighting till the end. And win
this challenge. Dagdag pa ni Lazaro Javier bilang bar chair, tiniyak niyang reasonable o makatarungan ang mga tanong sa exam batay sa prinsipyo at doktrina na pinag-aralan sa law school. Ang susunod na pagsusulit ay sa September 10 at ang huling araw ay sa September 14. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasama sa binabantayan ngayon ng Department of Education ang issue ng mental health sa bansa. Dahil isa ito sa problema na nais matugunan ng kagawaran lalo't patuloy itong nararanasan sa mga paaralan ng mga mag-aaral at guro. Ang detalye sa report ni Jed Resina. Tinututukan ngayon ng Department of Education ang pagpapalakas sa mental health support para sa mga guro at mag-aaral. Ito ang muling tiniyak na Education Secretary Sani Angara sa isang interview sa Coronadal City. Ayon sa kalihim, pinalalakas ngayon ng DepEd ang Child Protection Committees sa mga paaralan, kasabay ang pagbibigay ng mas malaking atensyon sa mental health ng mga miyembro ng school community. Upang matugunan aniya ang kakulangan ng mga guidance counselor, magbubukas ang DepEd ng bagong posisyon. So ngayon, gagawa tayo ng lower position, guidance counselor associate, para hindi bakante yung mga position yun, yung mga nag-a-advise, nagbibigay ng nakikinig sa ating mga estudyante, may problema. Alam naman natin na yung cases of mental health, bullying ay mataas. So yan, makakatulong sa kanila. Ayon kay Secretary Angara, tugon ito sa libo-libong posisyon ng guidance counselor na nananatiling bakante. Nag-hire tayo ng more guidance counselor associates. May problem kasi tayo sa guidance counselor sa bansa. Kulang po tayo, kaya for a long time now, libo-libo yung bakanteng guidance counselor. Dahil wala akong graduate at yung requirement na kailangan may master's degree, medyo hindi kaya nung i-supply yung mga universities natin. Ngayong nagsimula na ang pasukan, tiniyak ng DepEd na bibilisan pa nito ang pagpapatupad ng mga reforma at ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya upang masigurong natutugunan ang pangangailangan ng bawat mag-aaral maging ng mga guro. Jed Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, narito ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa live feed sa Sukat Road exit sa Parañaque City. Dito po sa bandang kaliwa, going to SLEX, mga kasangbahay, kailangan po natin ng matinding pasensya dahil hindi na po halos gumagalaw ang daloy ng mga sasakyan dito sa area po na ito. Dito naman po sa may bantang kanan, going to Baclaran, ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Sa EDSA Bagong Baryo, makikita po natin sa ating screen, maluwag po ang daloy ng mga sasakyan papunta ng Monumento, gayon din naman po sa papunta ng Balintawak. Sa North Luzon Expressway o NLEX, as of 7:30 in the morning, maluwag po ang daloy ng mga sasakyan dito po sa may simula ng San Fernando Interchange hanggang karating po ng Bukawe hanggang may Kawayan. Maluwag din po ang daloy ng mga sasakyan dito po sa may Mapulang Lupa, sa may Valenzuela, hanggang dito po sa may Mindanao Toll Plaza. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 na nagsasabi, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Happy Fitness Monday sa ating mga ka-morning buddies out there! Yay! Good morning! And speaking of that, syempre pinag-uusapan din natin yung fitness, no? Kasama dyan yung sports. Hindi talaga yan mawawala. And very proud tayo kasi ibinalita natin, no, na nakuha ng ating kababayan na
na si Alex Ayala ang kanyang first Women's Tennis Association o WTA title sa 2025 Guadalajara 125 Open na ginanap sa Mexico kahapon lang. Napakahusay. Isipin mo, 20 years old pa lang si Alex, pero bigatin na yung mga record niya dahil noong 2022 naman, gumawa siya ng history nang siya ang maging kauna-unahang Pinoy na nag-champion sa Junior Grand Slam sa US Open Girls Singles. Galing, ano? And last August naman, ginulat niya rin tayo nang talunin niya ang world number 15 na si Clara Tozon sa first round ng US Open Women's Singles Tournament. Yes, at dahil dyan, a big congratulations, Alex Ayala. The Filipinos are so proud of you. That's right. Pero going back sa Fitness Monday, ngayong linggo kasi ay Obesity Awareness Week, kaya usapang healthy body muna tayo. Yes! At mga kasambahay, syempre, pansin nyo naman sa mga outfit namin, di ba? Outfit check. Halatang halata mo na mag-aano kami ngayon. Check. Mag-warm up, di ba? Syempre, ready na kami for our fun and energetic morning. Kayo ba ready na kayo? Ready na. Uy, lalo na to. Outfit pa lang eh. Last week pa to eh. Diba? Oo, kasi alam nyo ba na marami sa mga Pilipino ang hindi nila alam na obese na pala sila. Kaya mamaya, alamin natin paano ba malalaman na obese na ang isang tao. Para naman mabantayan natin, para hindi na lumala pa. Diba? Tama. At ipapaliwanag din mamaya ng ating guest, ano ba ang mga risk kapag tayo ay obese? Pero tayo kasing mga Pinoy, likas na talaga sa atin yung hilig natin sa pagkain. Hindi talaga mawawala yan. Kaya mamaya magluluto tayo ng pagkaing healthy na at masarap pa. Lahat yan ay pag-uusapan natin ngayong Lunes ng umaga, mga kasambahay. At syempre, dahil nakapang-workout na tayo ngayon, sayang naman, no? May fitness coach din tayo makakasama para turuan tayo ng mga easy-to-follow exercises na pwede sa bata, matanda, at maging sa mga may mga health conditions. Wala na talaga tayong excuse nito para hindi makapag-exercise. Kaya simulan na natin. Tawagin na natin ang ating fitness coach ngayong Monday, si Coach Sean Philip Male. Good morning, Coach. Good morning, Coach. Coach, good morning po sa inyo. Good morning. Si Coach Sean. Good morning, Coach Sean. At welcome po sa Good Morning, Kuya. And greetings po, batiin po natin yung mga viewers po natin. So, good morning mga kuya and ate. So, thank you for having me. Okay. Coach, brief lang. Gusto na namin malaman, ano ba yung ginagawa nyo as a coach para naman mas ma-encourage natin yung mga kababayan natin na gawing parte or parang habit na nila yung syempre yung exercise sa buhay nila? Actually, that's a good question. So, siguro pang overall na lang, in-encourage ko sila by siguro pinapaunawa or pinapaliwanag ko sa kanila yung mga benefits ng pag-exercise. Ginagamit nila yun sa pang-araw-araw, sa pagtatrabaho. So, para maging foundation nila yun sa pangkalahatan. Oo, sabi nga nila, kailangan healthy ka kasi minsan mas namang yung healthy ka kaysa dun sa marami ka lang pera, di ba? Di ba? Wealth talaga kasi kapag may sakit ka, ubos din ng pera. Kaya dapat healthy. Di ba, Coach? Kaya parang gusto ko nang simulan itong exercise natin, Coach. Medyo excited ako kasi matagal na akong walang workout. Ano po ba yung tuturo niyo sa amin ngayong umaga? So, today, ang tuturo ko lang naman sa inyo is yung mga basic stretching lang. Okay, so parang prep to move lang siya. Okay, so ready na ba kayo? Ready na, Coach. Let's go. Atras na kami, Coach. Okay, so first is arm swing lang tayo, left and right. Okay, so count tayo 10 repetition. Start. Go. So next, close and wide. Woo. Okay, next. Kick and touch your toes. Alternate. Go. Yo. Kick. Yo. Okay, last is alternate touching toes naman. Okay. Okay, last we have our squat using our body weight. Okay? Right. Go, start.
on. There you go. So, yun yung parang prep to move natin for your today warm-up. Tsaka itong warm-up coach, no, napaka-importante rin kapag mag-engage tayo sa mga any physical activities. Ano po ba yung mga benefit nga po pala na? Yeah. Actually, for warm-up, siguro pang ano lang siya, prep to move para at least makapag-perform tayo sa main set natin or main workout natin. So, yun yung main purpose niya, para kumbaga mag-init lang tayo. Ayun. Sa mga kasambahay natin, sana sumabay kayo ha, para ito yung mga tinatawag natin warm-up para masimulan natin ng mas magaan yung mga susunod pa nating gagawin mga workouts. Pero anong klase po ba ng workout ang advisable naman, coach? Para po dun sa mga may health conditions, gaya po ng hypertension o kaya yung mga may mga high blood pressures, lalo na po dun sa mga senior citizens natin. Okay, so be specific na lang tayo for may mga health condition and seniors. Siguro bibigyan na lang natin sila ng mga low intensity exercise o siguro walking, at least yung mga simpleng paglalakad lang sa umaga, sa bahay or sa labas. Okay, and then siguro for low intensity exercise sa mga gym, they can use resistance bands. Okay, to prevent lang siguro ng mga mabigla yung katawan nila. Okay, so and then syempre pinaka-last is check-up. Very importante yung mag-consult tayo sa mga doktor. Ilang minutes po yan, Doc? Ay, coach pala, Doc no? Nasa doktor na ako agad. Coach, ilang minutes po kaya yan sila na mag-exercise kapag yung mga senior citizens na or PWD? Actually, kahit mga 20 to 30, kasama na rin doon yung mga busy na mga tao dahil sa work, di ba? So, ngayon, no excuse, gawin lang natin siya for 20 to 30 minutes na walk. Or kung nag-gym naman sila, they can 20 to 30 minutes pa rin, whole body, at least one exercise or one set per muscle group. Effective siya. Then, di na lang nila namamalayan na tuloy-tuloy na naging habit na nila yun. Wala talagang excuse. Pero ano naman po yung safe na workout, lalo na dun sa mga beginners pa lang na gustong pumasok sa magkaroon ng habit, ma-burn yung fat. Kasi ito yung mga talagang mga goal nila. Gusto nilang pumasok sa ganitong habit para yun nga, medyo mag-lose ng weight. So ano naman yung safe para sa kanilang simula? Para sa mga beginners, ngayon pa lang mag-start. Actually, for beginners, siguro wala namang specific exercise para sa kanila. Pero if ever naman na hindi talaga sila makago sa gym or hindi pa nila afford yung sa gym, lalo yung mga student, di ba? They can use body weight lang or home workout. Then sports, okay siya as foundation para magtuloy-tuloy tayo. Sa ganong klaseng workout, gano'n naman yung frequency nun? Parang sa iba kasi pag sa umpisa parang gusto araw-arawin ko para mabilis mabilis ako pumayat. Advisable ba na araw-arawin nila o kailangan ba may mga pahipahinga din? Mas maganda para may pahinga talaga eh. So that's the way na makaka-recover yung katawan natin dun sa fatigue or dun sa yung katawan natin na ginamit natin nung workout, then kinabukasan pwede tayo mag-rest. Then para quality pa rin for the next session. So at least isang araw lang napahinga, coach. At least alternate, ganun. Pwede alternate. Twice or thrice kasi per baka week. Coach, isang beses lang sa isang linggo nagpapahinga. Hindi po nag-exercise tapos the rest pahinga na. Parang mas maramdiwan lang, no? Hindi pala pwede yung gano'n. At least mga tries, pwede tayo tries per week na exercise. Depende na lang sa availability ng mga tao. Mahalaga ang pahinga. Rest pa rin. Pero coach, ano naman, pag-usapan naman natin ang pagkain, ano naman po yung mga tamang routine pagdating sa mga kinakain, iniinom, para maiwasang bumalik po yung mga stubborn fats pagkatapos mag-exercise? Actually, for food naman, or sa pag-intake naman natin ng mga pagkain, wala akong specific na food na masasuggest or masasabi. At least portion. Okay, doon tayo magbe-base, sa portion na lang tayo magbe-base siguro. And the best pa rin talaga yung mga authorized talaga or mas alam nila, which is the R&D. So much better if meron tayong nutritionist o dietitian, mag-consult tayo. Kasi iba, yun ang problema, nag-exercise. Pero dahil after mag-exercise, pagod ako. Nag-samgyup. Nag-rice. Sayang yung pinagod ko, nagutom ako. Pero magiging problema nila kapag kailangan kasabay ng exercise din yung At least gradual lang, para di mabigla. Sa bagay, iba kasi parang nagmamadali. Parang binibigla, so hindi na nila nasusustain.
So parang Coach, pwede ba tayo mag-another set ng warm-up para doon sa mga kasambay natin ngayon? Baka ngayon pala nagising, gusto nila sumabay, gusto nila ma-warm up this morning. Okay, pwede naman. Para makasabay sila. Let's go. Let's go. Okay, mga kasambahay, galaw-galaw tayo. Let's go. Okay, so same pa rin tayo. 10 repetition each. 10 reps, okay. Okay, lunges tayo. Forward, alternate. Left and right. Go. Okay, other side. Okay, next. Lunges. Let's go. Naku, ang sarap sa feeling ko pag nakakapag-workout, nakakapag-pose tayo. Mukhang di na tayo makababasa doon. Let's go. Okay, last. Okay, next. We have our push-up. So, bigyan ko kayo ng option. So first, the standard push-up. Naku, kaya ko kaya to. Okay, pag hindi kaya, kneeling tayo. Then elevate your foot. Okay? Okay, ready? Kaya? Kaya. Up. Yun. Good job. Ayan, ako. Okay. Medyo challenging to para sa akin, nakakasambahay. Pero ang sarap sa feeling na makapag-workout tayo ngayong umaga. Pero habang nag-workout kami dito, puntahan na muna natin si Celine para sa ating usapang pampanusugan. Celine! Tama yan. Aya. Good kami ni Doc Bunny dahil tinatry din namin yung mga exercise kasabay ng mga tropa natin dyan sa ating gym. Pero ngayon mga kasagbahay, makakasama natin si Dr. Bonnie Bernardo, ang ating naturopathic medicine practitioner dahil pag-uusapan natin ang mga risk. Ano ba yung risk ng mga pagiging obese, Doc Bunny? Good morning, Doc. Good morning, Celine. Good morning, Kuya. Ayan, ako, yung pagiging obese, of course, syempre, ano yun, pag lumalaki tayo, yung BMI. Of course, number one, cardiovascular diseases, yung health issues. Pangalawa, hindi natin alam, doon nagsisimula yung diabetes. Okay? Pagsisimula ng diabetes. And then, of course, syempre, pag tayo medyo obese, malaki, yung mga buto natin kasi nagkakaroon ng trauma. Mahirap po pala talaga, Dok. Marami pala talaga siyang effect, di ba po, Dok? Pero bukod po sa mga pangunahing sakit po na dulot po ng obesity, yung diabetes, yan pong high blood, yun pong pagkakasakit sa buto, meron pa po bang ibang epekto yung pagiging obese, Dok? Ang isa rin nagiging epekto niyan, meron din mga mental and social issues. Hindi natin alam yung mga bata kasi minsan tuwan-tuwa tayo, hindi natin alam meron yung kaakibat na mga health and then yung mental issues and emotional issues. Kasi number one, point yun ng mga bullying. Opo. Second is, of course, nakikita nila na yung mga negative thoughts pumapasok, sabi, hindi na ako maganda, hindi na okay. Lalo na bawa yung nagsusuotan ng mga damit, gusto lang gamitin. Nagkakaroon yun ng yung self-confidence, nawawala yan. And then minsan, nauuwi yan sa mga anxiety and depressions. Kasi nga, yung nakikita mo yung iba, yung mga kanina nagagawa nung iba, na mga healthy, maganda yung katawan. Pero halimbawa, syempre, pag nasa obese side ka, yung marami ka mga hindi magagawa, and then later on, makupunta yun sa mga mental issues na minsan nagiging problema yun, nagkakaroon katuloy ng mga chronic diseases. Opo, kaya po mahirap pala talaga, Doc, yung pagiging obese kasi hindi lang physical health yung apektado, pati yung mental health. Correct. Doc, paano naman po naaapektuhan ng pagiging obese yun pong ating puso at blood pressure? Kasi sabi niyo po kanina, may cause na pwedeng magkaroon ng hypertension kapag po obese. Correct. Siyempre kasi pag obese ka, bumabagal yung metabolism mo. Yung mga kinakain natin, kasi yun nag-overeating tayo, yung mga excess, hindi yan bawal naman talaga lahat, 100%. Yung sugars, yung mga taba, hindi natin napoproseso. Later on, magkaklag yan doon sa ating mga arteries ng puso. Eh di, yun ang tumutulong pagpampe ng dugo. So, hindi yun napoproseso. So, kasi clog na, o di kaya mas may hardening na. So, ayan, tataas yung pressure mo. And then, eventually, other organs, yung liver,
yung kidney, hindi na makakapagtrabaho. So, yun. Kaya yun, napaka-importante sa waste disposal na nakadepende yung puso natin. Nang hirap po nun, Dok, no? Kasi karamihan po, natatandaan ko, karamihan po ng parang inaatake sa puso, na nagkakaroon ng hypertension. Meron nga silang katabaan na, no, Dok, or kabigatan. So, yun po pala yung epekto nun sa ating puso. Dok, how about naman po sa mental health and quality of life ng isang tao? Malaki po ba yung effect ng obesity dito? Yes, yung nagkakaroon to ng doon sa quality of life, nagkakaroon ng sedentary lifestyle. Yung ayaw mo nang gumalaw, yung lagi ka na nakaupo kasi tamad ka nang tumayo. Kaya minsan ka na lang, tapos kakain ka na lang. Oo, yung tatayo lang, lalakad lang, so gano'n. Even yung mga gagawin mo sa bahay, yung parang lagi ka may fatigue, yung may gano'n, yun, naapektuhan yun. And then even yung mental stress, mo kasi nga hindi ka nakakapag-isip. Take note, pag mabagal yung ating gut, which is the second brain, connected yan sa brain natin, which is the second stomach, yung brain. So yung pag-iisip, yung cognitive energy natin, ayun, apektado yan. And then later on, pag yung mga activities natin, ang mga mental activities, nababawasan yun. And then eventually, marami na tayong mga negative thoughts. And then yan, papasok na yung mga stress, yung kalungkutan. And then yan, magsasama na yung ating lifestyle, unhealthy lifestyle, sedentary lifestyle, plus yung ating mga negative thoughts. Ayan, eventually, talagang magsashy away tayo sa mga crowd, ayaw na natin magpakita, ayaw na natin gumalaw, ayaw na natin magkaroon ng social activities. Totoo yan, Dok. Minsan nga, di ba, kahit hindi ka naman obese, yung busog na busog ka lang, parang ayaw mo nang mag-isip, ayaw mo nang kumilos. Kaya may effect po talaga siya, no, sa mental health, Dok. Knowing these symptoms and effects of obesity, Dok, ano naman po yung tamang eating habits para maiwasan natin yung pagiging obese? Ayan, kasi sabi ko nga, wala namang definite. Kaya lang kailangan natin malaman na kung ano nababagay sa inyo. Basta sabi natin is portion or yung moderation ng lahat kasi kailangan natin lahat yan. But be sure kung talaga tayong obese, ang ina-advise natin is yung high protein, high fiber, low carbs. Kasi yung carbs minsan na nagpapabagal ng lumalapot yung dugo natin. Kaya nagiging type 2 diabetic. Kaya nga, perfect yung mga intermittent fasting, yan ang bagay sa mga Pinoy. And of course, yung ating gagawin, o mamaya meron tayong, yan, yung mga Mediterranean diet. Yan, usong-uso yan ngayon. So, makikita niyo po yan. Dok, balita ko nga itong Mediterranean diet, super healthy talaga nito kasi maraming gulay. Correct. Diba, excited na ako, mamaya titikman ko yan, Dok. Pero, Dok, ito po, kanina kasi nag-exercise yung mga tropa natin sa gym. Ano po yung effect ng regular exercise sa obesity? Makakatulong po ba talaga to para ma-regulate yung timbang, pati na rin po yung health ng isang tao? Correct. Kanina nga tinisinubukan natin, bumilis yung ating paghinga. Kasi minsan bumabagal yon. And then of course, so pag maganda yung paghinga natin, nag-exercise, yung ating blood circulation gumaganda. Pangalawa, yung mga muscle natin gumagalaw. Even the pelvic and the abdominal muscle. Kailangan po ng muscle para tunawin yung mga pagkain natin. Kung hindi tayo gumagalaw, importante yung exercises. Hindi naman kailangan na talagang heavy ang gym. Yung 30 to 1 hour na walking would be enough. Ang isa ina-advise natin yung Japanese walking, yung slow walking and then fast moving, yung parang brisk walking and then slow, fast, slow. So maganda yun for metabolism. So yan makakatulong for digestion lalo kung kayo po ay mabagal ang panunaw natin. Or kung meron kayong genetic issue sa pamilya, syempre meron talaga malalaki talaga. O kahit anong gawin nila. So issue yan. Plus yung hormonal issues. So pag tayo nag-e-exercise, nagpo-produce po tayo kung mga babae, may hormonal issues. Ayan. So nakakatulong po yung exercise para mag-produce ng happy hormones. Tutulong yan for digestion and metabolism. Dok, meron akong tanong kasi lagi ko ito naririnig sa mga matatanda. Pag bagong kain daw, wag munang uupo, dapat tumayo lang. Totoo po ba yun? Yes, oo. Kailangan makinig natin. Kasi syempre po nakaupo ganun, yung mga large intestine natin, yung colon. So syempre hindi natutunaw. So kaya at least mga 10 to 5 minutes, yung mga ganun, 5 to 10 minutes, or 20 minutes kaya nyo. Nakatayo lang, hindi naman lalakad, mag-e-exercise. Be sure, para po maganda yung movement at saka ano. And then plus of course, importante may tubig din eh. Kailangan makatulong for digestion. Yung water natin, hydration is better din, nakasama nun. Naku, Dok, yan nga yung isa sa mga issue ngayon. Talagang tumataas na po yung bilang ng mga tao na merong obesity. At dahil po dyan,
nakakadagdag pa yung ang sasarap na mga pagkain ngayon Correct. sa mga restaurant, Doc, Yes, di ba? oo. Naku, Doc, kung may problema silang ganito yung mga kasangbahay natin at nangangailangan ng tulong sa kanilang health, saan po nila kayo pwede makontak? Ayan, pwede po nila kami makontak para po, meron po kaming program na weight management without trying hard. Ay, wow! O, di ba? Kasi minsan pag ganyan, obesity, Opo. alam nila diet agad. So, meron po kaming Facebook page or di kaya yung website po namin para ma-link kayo doon sa mga Facebook page namin, tsaka addresses, schedule, yung pinehealthclinics.com. Mag-log on po kayo dyan. Ibibigay niyo po lahat kasi meron po dyan si Dr. B. Opo. Siya po nag-lead sa inyo lahat sa clinic, sa schedule ko. At saka po yung mga advice, minsan nauuna pa siya mag-advise sa inyo, lalo na po yung mga issue ng kakainin at yung para maiwasan po natin yung pagiging obese. Yes, thank you so much po, Thank Doc you. Bonnie. Sana marami kayo natutunan mga kasangbahay at abangan nyo mamaya. Magluluto si Doc Bonnie ng healthy breakfast para sa ating lahat. But for the meantime, kamustahin naman natin ang isinasagawang MCGI Weekly Medical Mission dyan sa Bataan. Naroon po si Sis Camille Malang dito po sa may Dinalupihan, Bataan. Good morning, Sis Camille. Kamusta po kayo dyan? Yes, good morning Kuya and good morning rin po sa iyo, si Celine. Nagbabalik po kami dito sa ating MCGI Clinic, dito naman po sa Dinalupihan, Bataan. Particularly, nandito po tayo ngayon sa ating location sa Barangay Tukop. Dito naman po yung naging ating 5th location sa pag-ikot po ng ating clinic dito. And syempre po, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagbibigay ng services sa ating mga kababayan po na nagnanais pong magpa-check up or may mga iniinda pong sakit na nagpupunta dito. Ayan po, ina-accommodate po natin. At patuloy pa rin po yung pagdating po nila dahil open po ang ating registration hanggang mamaya po yan ng alas 9 or 9 a.m. Kaya naman po, marami pa po sa ating area dito ay nakikita po nila itong location po natin dahil nasa bandang highway lang po tayo. So kung nakita po nila, pumapasok po sila agad dito and nag-i-inquire. And syempre po, welcome naman po yung ating mga pasyente para po magpa-check up sa ating mga doctors. And isa na nga po sa ating mga kasama ngayon, si Tatay Dominador Manuel. Ayan po, taga-Tukop po siya. Good morning po. Sige po, upo na lang po tayo. Good morning po. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan po. So, si Tatay Dominador po, si Celine, ay taga rito po sa Tukop. Ano po yung ipapacheck up po ninyo ngayon? Papacheck up po sana itong shoulder ko kasi sumasakit. Sa lahat ng mga kababaryo ko dito sa Tukop Dinalupihan, sana kung meron kayong nararamdaman, open naman po itong medical mission itong MCGMI. Naanyayahan po namin kayo dahil wala naman po kayong babayaran. Yun po. Salamat po sa Diyos. Ayan po, nag-anyaya na rin po si Tatay Dominador. First time nyo lang po ba makapunta po sa MCGI Clinic? Dati na ako dito sa MCGI. Dito na rin ako nagpapustiso. Nagpapasalamat din ako ng marami na at papano gumanda na laki ng konti dahil sa pustiso nila. Yes, kaya pala ang ganda-ganda ng ngiti ni Tatay Dominador. Ayan, kanina po nabanggit po ninyo bukod sa shoulder, meron pa po kayong ibang sumasakit sa mga kasukasuan po. Gaano na po katagal po yan? Ito may 10 buwan na itong sa shoulder ko at saka itong sa paa ko, medyo namamanid pagka umaga pagkagising ko. Gusto ko sana malaman kung anong pwedeng igamot dito. Ayan, salamat sa Diyos. Awat tulong po. Mamaya po sa consultation po natin with our doctors ay malalaman po natin kung ano po yung kalagayan po ninyo at pwede po nating gawing solusyon. Salamat po sa Diyos. Ayan, salamat po sa Diyos, Celine. At bukod po riyan, as of 7:30 a.m., meron na po tayong total of 77 registered patients kung saan sa medical consultation adult ay meron po tayong 25. Sa pediatric consultation, meron po tayong 12. Sa dental services naman po natin ay meron po tayong 20. Sa optical services with free reading glasses, meron po tayong 9. At sa haircut or libreng gupit po para sa mga kalalakihan ay meron po tayong 15. Ayan, total of 81 registered
patients po. And awat tulong po ng Diyos, meron pa rin po tayong legal consultation dito. So, open pa rin po ito sa ating mga kababayan na gusto naman pong magpa-consult ng kanilang legal matters. And awat tulong po ng Diyos, lahat po ng ating registered patients, si Celine, ay atin pong mapagseserbisyohan. Katulong po ang ating mga medical staff na naririto ngayong araw. At sa ating po mga kasambahay na gusto pong magpa-check up, ay pwede pa po kayong pumunta dito, gaya po ng sabi ko kanina, hanggang alas 9 po, pwede po tayo magpa-register para po makapagpa-check up sa kung ano man pong kailangan nating ipatingin sa ating mga doctors. And abangan po ninyo kami next week naman po ng Lunes po ulit, araw po ng Lunes sa Barangay Diwa, Pilar, Bataan. Ayan po ang ating next location para sa ating MCGI Clinic. Kaya po sa ating mga kababayan malapit po sa area ng Barangay Diwa, ay abangan po ninyo ang ating pagbubukas ng MCGI Clinic. Open po ang ating registration from 5 a.m. hanggang 9 a.m. At ito po ang update mula rito sa Bataan. Balik po sa inyo sa studio. Maraming salamat, Sis Camille Malang, live mula sa Dinalupihan, Bataan. At pasalamatan din po natin ang lahat ng volunteer doctors na palagi pong tumutuwang sa MCGI Medical Mission dyan sa Bataan at sa MCGI Law Center na pwede namang lapitan ng ating mga kababayan para sa kanilang legal concerns. And of course, shout out po sa buong MCGI Medical Team staff. Good morning po sa inyo. Mga kasangbahay, special po ang breakfast natin today dahil kasama nating magpe-prepare si Doc Manny Bernardo. Yeah, good morning. Alam niyo mga kasangbahay, pangarap lang namin ni Doc Manny ito natin. Yung magluto-luto ang kami sa Good Morning Kuya. Pero Doc, eto na nga. Kasi nga kanina galing po kayo sa usapang pangkalusugan po, kasama po si Celine, no? Pero Doc, ngayon po ba dito sa ating segment ng What's for Breakfast, ano po ba yung i-prepare natin para sa ating mga kasangbahay? Ayan, yung sinabi natin kanina, ang perfect sa mga may problema sa mga chubby-chubby, yung ating Mediterranean diet. Kaya magme-Mediterranean diet po tayo today. Meron po tayong, siyempre yung salmon natin. Ayan, lulutuin po ni Ay together yung kanyang lemon butter sauce. Ayan. And then of course, meron tayong Greek salad. Ayan, so yung regular salad natin, ang nangyari lang nito, nagkaroon siya na additional yung yung feta cheese na galing sa healthy to kasi sheep and goat's milk ang ginamit. So healthy yan. Pero Doc, dito tayo sa una po nating dish, no, yung salmon with lemon butter sauce. Doc, ano po ba ito? Paano po ba natin ito ginawa? Ano po ba yung mga ingredients pa? Tanggalin nga. Ayan, yung pink salmon natin. Ayan, pumili po kayo ng fresh, ha? Hindi po pwede basta-basta. Kailangan po, pumili na kami ng salmon belly, yung pink salmon, kasi healthy yan. Mataas sa omega-369 niya. Perfect para doon sa mga cholesterols ninyo. Yan. So, in-steam na natin. So, i-steam, salt and pepper lang yan. And then may konting olive oil. Plus, of course, meron na siyang ginger, garlic, and onion. Yun lang naman, steam nyo na mga 10 to 20 minutes. Ayan. So, ready na siya. Ayan, ready para steam, para po walang additional oils. Okay, Dok, kasi healthy din po yung steaming po, no? Pero Dok, ito naman po yung Mediterranean salad. Ano po yung mga ingredients natin, Dok? Naku, medyo masalimut lang to. Pero kailangan kasi yung salad, pag Greek salad, high protein. So, kaya nakita nyo, meron tayong regular, may carrots, regular yan, may apple, may cucumber, may tomato, meron tayong green bell peppers and onion, yung white onion. Ang maganda nito, nilagyan natin ng chickpea. Ito po, chickpea is garbanzos. And then may walnut, para merong fiber, may nuts, may good oils tayo. And of course, syempre may lettuce, additional greens. But of course, ang maganda nito, yung sauce natin ay hindi po yung mga mayo na ganyan paborito natin. But magagawa tayo ng lemon with honey. And then, of course, with salt and pepper. Ang maganda nito, nilagyan natin ng mga probiotics. So yun ang twist nun. Para healthy. Pag sasama-samahin lang ay yung ingredients. Of course, kung gusto nyo, salt and pepper to taste. Ang pare-pare mga ingredients natin sa Mediterranean salad, ang key is yung oregano, yung spices. So, lalagyan natin ng drizzle para maging Mediterranean or Greek yung ating dating. Okay, Doc. So, ito, Doc, tinapay na to. Ito lang yung parang magiging carbs natin.
for Yes, today. pero pumili tayo ng healthy bread. Hindi European Dok pandesal. bread. Hindi pandesal. Ito is a multi-grain bread. Multi-grain. Yung iba naman tinatawag nilang sourdough. So walang Okay, Dok. preservatives, wala pong process, hindi siya na-process. Ayan. So maganda-maganda nito is, of course, multi-grain. So perfect para sa inyong healthy diet. So walang masyadong carbs, walang masyadong sugar. Okay, Doc. So, Doc, eto na. Oo. Mag-start na po tayo ng procedure natin. Dito po, Doc, unahin na po natin yung lemon butter sauce po. No, Yes. Doc, turuan niyo po ako. Ano po ba yung Yes. dapat natin Mag-mix gawin? tayo ng, siyempre, yung isang, half cup ng ating butter. Take note yung butter po namin. Nakakuha po kami ng olive oil butter. Nakalagay ko na to, ha? Yes, so may olive oil butter po kami. So hindi po siya yung dairy. So, hindi siya yung full fat, yung may mga Doc. lactose intolerance. So Opo. pwede. And then of course, ano nyo lang, heat nyo lang sa saucepan kung meron kayo niyan. And then of course, lalagyan natin ng 1 lemon. Half of this. Okay, Ano half na po niyan, namin, Doc. in-extract na namin yung lemon. Pero kung ano po, yung isang lemon, kung gusto niyo yung nakikita nyo, ayan, yung lemon. Okay, oo. Doc. Isang Yan. buo po niyan. So, yan, half of that. And then, salt to taste, and then pepper, and of course, yung oregano. Ayan, Okay. i-drizzle natin. So, pag nag-ano na siya, thicken, ready na siya, bango na. So, pwede na nating i-pour dun sa ating, salmon. Ayan, Okay, di ba? so ganun lang pala siya kabilis, Doc. Oo. So, kailangan lang po mainit yung ating saucepan. Okay. And then, uti-uti natin ipupur yung ating lemon. Lemon. Ayan. So, kailangan Kalahati lang, tutunan Doc, po no? yung butter. Oo, wow, bango. Oo nga. Nako. Pwede rin pala to, Doc, no? Yung olive oil na butter. Yes, oo. Mas beneficial pala siya, Oo. Doc, sa... Actually, meron tayong local na coconut butter, pero hindi ako nakita. O meron din. Kaya lang kung meron po kayo makikita niyan, much better. Kasi at least Filipino, yung kanilang Opo. ingredients. Pero, Doc, kung margarine yung gagamitin nila, kasi, Doc, di ba ang margarine ay plant-based din po? Oo. Pwede rin po ba nila gamitin pwede yun? rin. Kung may mga margarine kayo, be sure low lang yung cholesterol and then the okay salt. po. Kasi minsan yung sodium, mataas. Yun lang po piliin ninyo kung wala po kayo makikitang olive oil butter. Doc, hindi na natin to masyadong iaano, no? Parang Tapos imimix lang natin yung pakukuluin. ating... Dahil nasusunog din yung kasi low butter. pa. Masusunog yung butter, lalo po Okay. olive oil, hindi pwede Doc, masunog. lalagay na natin The po. lemon, half of the Kalahati lang, Doc, no? konti lang. Yan. Okay. And then, of course, to taste. And then, kung gusto niyo yung ating Konting salt pepper, and then the salt, ano lang po, to taste lang. Ano to, Doc? Ano pong salt ito? Ito, sea salt. O yan, meron tayong sea salt. O, galing pa tong Quezon. Galing And then Quezon, some Doc. pepper, oo. Para makatulong tayo sa gumagawa, yung malalapit sa Opo. dagat. Tapos, Doc, ito po. Ayan. Yung And then we put oregano. some oregano. Pero kung gusto niyo mga herbs, spicy siya, you can add additional mga herbs and spices. Okay. Ayan. So, ayan. So, Imimix ganito lang kasi lang mainit siya. lang siya. Ayan. So, pero kung gusto niyo mas oily yung dating, you can add butter. Okay, more o pa di kaya na. olive oil. You can add olive oil. Kaya lang yung natin kasi nagmamantika na kasi may sarili siyang oil yung salmon eh. Opo. Ang benefits ito, of course, mataas yung protein, Yes, yung Doc. amino acid. Plus, of course, healthy, you can get yung healthy oil, yung pong good cholesterol, yung omega 369. Opo, Doc. Ayan, perfect na perfect po para sa inyong breakfast. Ayan, you don't need yung po mga masyadong So, ito po yung magandang source ng protein. Pwede na natin So, white- tikman, Doc, no? Yes, Para oo, taste. malasahan natin kung ano. Doc, ito po, oh. Ayan, so Sa inyo. tignan natin. Kung okay na ba siyang Ay, ang sarap. Okay na, Doc. So, May no? asim siya na may Opo. tamis, na may konting... Pero, Doc, yung butter po na to, very light tasting siya, no? Oo, hindi siya yung matapang. Oo, Pero oo. kung gusto niyo, you can add honey. Kung gusto niyo sweet person kayo, Opo. may mga sweet person. So you can add honey kung gusto Okay, niyo Doc. matamis-tamis ng konti. Yan. So, bago natin, Doc, ibuhos ito, palamigin lang natin ng konti po, no? Kasi Yan. baka naman masyadong Yan. maluto pa yung salmon natin. oo. Ngayon, Doc, gawin na po natin yung salad po natin. Yes, Paano oo. po ba siya Eto, ginagawa? lang naman natin, toast lang naman natin yung mga ingredients na Ingredients, nabanggit Doc. natin. Pwede na po Okay. una-unahin yung halimbawa yung carrots, Sige po, konting Doc. carrots. Lagay natin dito, Yes, Doc. oo. Lahat, Doc?
hindi naman siguro. Kalahati Oo, muna. kalahati lang siguro. Ayan. Pwede pong slices lang, pwede rin cubes, and then yung the apple, ayan. So ito yung apple is of course yung fruit source and then the sugar. Half lang muna din, Pero Doc, half no? lang din natin. Ito po pag inano nyo para hindi po mag-color, decolorize, you put some lemon. Ayan. Okay. Ayaw, And then Doc, para hindi siya mangitim. Oo, mangingitim. Ito po yung cucumber pipino. Alam naman natin, one of the best source of vitamin C, yung ating pipino. And then of course, siyempre, meron po siyang mga antioxidant. And then of course, yung lycopene natin, merong red, the tomato. Ayan, hindi pwedeng mawala yan sa ating salad. So mixin natin. And then of course, kung kayo po ay medyo tangy, you need onion. Maganda naman yung onion kasi aside from spiciness, mataas din yung allicin niya. So may mga anti-cancer properties siya. Saka kung may mga sipon-sipon, no? Yes, kung may mga sipon-sipon. Anti-inflammatory. So nakaka-add. And then of course, the bell pepper. Ayan, napakaganda ng bell pepper for the health. Kasi ito, dahil green ang ginamit po natin, kasi ang maganda sa green bell pepper is mataas yung capsaicin niya. Opo, ano so yun, yung capsaicin is also an anti-cancer and then good for the heart, for circulation. And then of course, source ng protein natin, the garbanzos, ayan, or the chickpea. So yung mga protein. So kung ayaw nyo naman ng meat or white meat, minsan ang pinapalit natin sa garbanzos, pwede yung mga chopped na chicken. Pwede rin ganon. Pero Dok, pwede ba dito? Kasi di ba nauso rin po minsan yung mga tokwa, Dok. Yes, tofu. Yan, pwede rin yung gano'n. And of course, syempre, yung mga nutty person, yung mga gusto nyo ng mga nuts, walnut po yung ginamit natin. Chop nyo lang, kasi malalaki. So, good source of yan. Fats din, Dok, no? Fats din, and then omega-369, the fiber, and of course, good oils. Ayan. And then of course, itatap natin siya. Ito, sabi ko, yung kailangan natin mahanap yung Greek feta cheese. Okay po, Dok. So, pero Dok, dito sa Pinas, ano pwede nating ipalit? Kung gusto nyo po, Quezon Puti sa Laguna. Quezon Puti. Ayan. So, pero kung may, maganda kasi yung sheep and goats source kasi ng milk. Yung may mga lactose intolerance, mataas yung protein, and of course, yung para sa good cholesterol. And then, of course, ang maganda nito is for build up ng muscle and bones. Okay, Dok, napansin ko dito sa salad natin, medyo low fat lang din po talaga yung mga ginamit natin. Kasi may ibang salad, di ba? Merong mga ham, ganyan, merong mga bacon yung iba, di ba? Tapos egg yolk kasi sa Caesar salad, Dok. Pero ito, Dok, parang lahat very refreshing yung ingredients niya. Kasi nga iniiwasan natin, lalo po yung may mga shabi-shabi, mga obese. Ito po ang napaka-perfect. High protein siya, pero hindi kayo magda-diet. Kaya nga sabi namin sa program namin, ito yung weight management diet without trying hard. So hindi magbabawas. But of course, fully, ayan ako, kalahati lang nilagay natin. Pero if you can, gusto nyo po na mas marami kayo, cheesy person kayo, ayan, you can make the full. Nakuha ko to sa isang napakagandang grocery sa tabi-tabi lang. Wow, sarap. Ayan, okay, so ito na, Dok, yung ano natin, and yung then, pinaka, parang mga body po nung salad po natin, no? Yung dressing natin, Dok, paano natin siya gagawin? Aside from that, pwede naman kayo mag-add ng lettuce. Kung gusto nyo po greeny person kayo, you can add lettuce. Pero optional. Dok, no? Parang pwede po, sa plating. Pero optional po ito kasi marami na tayong Oo nga, Dok, sobrang dami na, parang busog ka na. Ngayon gagawin na natin yung ating dressing, yung ating Mediterranean dressing. So ito meron na po tayong dito, honey. Ayan. Pero kung gusto niyo dagdagan pa yan, then the olive oil. Okay, Dok. Ayan, so olive oil, ayan, yan lang naman ang key. Pero kung gusto niyo yung butter, yung tinunaw na butter, pwede rin po kayo. Ayan, imimix lang yan. And then ang ano natin is you can add, ayan, salt to taste. Yung tsaka lemon natin, Dok, no? May lemon. Lagyan na natin to, Dok. Yan, sige na, iubusin na natin. Lagyan lang natin ng konti pang, kasi meron tayong sweet tooth ngayon ng mga kasama natin. Ayan, ayan. Tapos, of course,
Pwede po dito sa dressing, ilagay niyo yung oregano or pwede po diretso dun sa salad bowl. Dok, bukod po sa panggamot ng ubo yung oregano, ano ba pong benefits niya, Dok? Ito, maganda sa oregano kasi nagpapalighten yung mga phlegm natin, anti-inflammatory, yung pamamaga. And then, of course, ang maganda nito, yung ating pong oregano, it helps yung hindi lumapot yung dugo. So, maganda for blood circulation. Lalo yung may mga issue na ng diabetes kasi yun po yung isa sa mga health issues pag obese tayo. So, nakakatulong yung oregano. Lalo kung fresh po yan. So, kailangan. And then, of course, ang twist natin. Yes, what's the twist, Dok? Para maging mas healthy. Anak ko, hindi ko na talaga mabuksan. Meron po tayong probiotics. Ayan, lalagyan lang natin ng 60, ayan. Meron tayong probiotic shots. Ilalagay lang natin yung 60 ml. Okay. Ayan. So, lalo po yung mga mahina yung digestion for your gut. And then, of course, good for the brain kasi meron pong health issues din sa brain. Wow, grabing breakfast to. Ayan, heavy. Parang breakfast pa lang, parang buo na yung maghapon mo. Kung hindi kayo nag-dairy, at least meron kayong probiotics. Opo. So, ayan, Dok, nagawa na natin po yung sauce for our salmon with lemon butter sauce and yung ating pong Greek salad at yung dressing po natin. So, mga kasangbahay, wait lang kayo dyan. Ipi-plate namin ni Doc Bonnie to para kayo talaga siguradong matatakam talaga. Ngayon, puntahan muna natin sina broskies natin, Joshua at Ian at ang ating siski na si Tini with Coach Sean. Yes! At eto na nga, another part tayo with Coach Sean. Coach Sean, ano ba yung next na ituturo nyo naman sa amin ngayon? Siguro, ang tuturo ko muna sa inyo ngayon is yung mga fundamental movement. Yan. Okay? So, hindi naman lahat pero at least meron tayong Okay? Ready na ba kayo? Fundamental. Okay, Coach. Okay, siguro, first fundamental movement is push. Push. Okay, which is push-up. Okay, So, without equipment muna tayo. So, no equipment. So, we do push-up. Ready ba kayo ulit? Ready ulit. Okay, position. At least mga 5 to 10 repetition lang. Ready? 5 to 10. Again, it's either full or kneeling. Okay? Ready and start. 1, 2, kaya? 5 lang, kahit 5. 3, 4, 5, kaya pa? Let's go. 6. Talagang isang kamay lang sa 9, one more, last. Okay, go up. Okay, so for next, fundamental movement is squat. Okay, let's do squat for 10 repetition ulit. Okay, ready? Wide natin yung toes and then go. 1, 2, 3, 4, 5, last 5, 4, 3, last 2, and 1. So next, lunges. Alternate left and right. Okay, ready? Lunges. So first yung right, ready and go. Go, lunge, switch. Other side. 5 lang. 3, 4. Last one. There you go. Then next, right is, okay ba kayo? Okay, so let's do hinge movement or pagtulak ng puwed patras. Okay, paano yun, Coach? So siguro, ito na lang. Kamay tayo sa lap. Okay, then at least dandahan ng pagtulak ng puwet. So dapat ma-feel nyo yan dito sa may hamstring natin. Okay, ready? Tulak, slide lang yung kamay. And then push your hip forward. Okay, straight body. That's 1. Up. Slightly bend ng tuhod. 3. Okay, 3, 4. So, wag tayo mag-arch. 5. Go 6. 7. 8. 9. Okay, one more last. And there you go. Okay. Alright. Okay. Kasi yung ginawa natin yan, ano po ba ulit yung tawag sa ginawa po? Ano lang yan, ilan lang yan sa mga fundamental movement.
na pwede natin siya magamit with weights or without. Oh, Okay. sakto sa bahay, di ba? Kasi minsan wala naman tayong equipments eh. Oo, tama. Okay, yun nga coach, kasi iba, naging excuse nila pag workout ako, hindi ako marunong gumamit ng mga equipment sa gym. So, na-intimidate sila na ayoko na mag-workout kasi hindi ako marunong. So, ano ba yung mga pwede naman natin substitute na mga gamit sa bahay na ito, wala na silang excuse na magamit pang workout? Okay, good question. Siguro, plastic bottles or kung may mga container kayo doon na kaya nyo naman buhatin, go. Towel. Okay. You can use towel. Chair. Upuan lang, ba? Lahat naman siguro tayo may kaya upuan bag sa ano. or books. Pwede siya. Okay. Ayan, marami tayo niyan. O kaya yung mga kapatid nyo na kaya nyo buhatin, pwede nyo rin gamitin. Maliliit pa lang. Basta safe lang Ayun. Pero ito, meron tayo ngayon dito ng mga water bottles. Siguro ipakita natin kung paano ba nila pwede magamit yung mga water bottles nila sa bahay para makapag-home workout. Okay. No? Ang ating hinihingi. Round 1. Fight! Okay. Maraming salamat. Okay. Okay, paano po ba? Okay na, coach. Ready na? Okay, siguro first is, doon lang ulit ako magbibase sa fundamental movement. So, let's do squat. And then yung weight niya is nasa gitna lang. Hawakan lang natin. Okay. Okay? Ready? Kung kaya naman kung sa bahay, kaya nyo naman na mas mabigat, much better. Okay. At least medyo challenging. Ready? Let's go. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, last one. Okay, next. Pwede na natin siya gamitin for tricep naman or dito. Paano naman yung coach? So, gawin lang natin is parang magbabaw lang tayo, go down. Okay, avoid natin yung pag-arch ng likod. Okay, then up. Okay, and then push. Bam! Feel nyo? Yun. Okay, good job. Push, then slow down. Make sure, nandyan lang yung elbow natin. Push. Good job. 4. Good. 5. Go 6. 7. 8. 9. 10. Okay, then switch lang yan sa kabila after. Okay. Then if may bottle naman kayong dalawa, pwede nyo gamitin siya as bicep curl. Para That's naman for bicep. Okay, for bicep, at least. Okay, so extension. So curl and then extend. Good. Okay, so keep lang yung tension sa bicep here. 4. Go 5. Okay, last 5. Okay. 3. And 2. And 1. Okay, for last, pwede rin siya gamitin for lunges. Okay. Okay? So, kung saan yung ilalunge yung paa, dun yung weighted, yung bottle natin. Okay? So, kunyari dito. So, pulse tayo for 10 reps. Okay? Go, start. Pwede pababa to para mas pababa yung weight. Okay, go. Okay. Okay, D. Paulit-ulit pala. 4, 5, 6. Go 7, 8, 9. Okay, one more. And then, go switch. Okay, other side. So, ganun lang yung mga basic exercise na pwede natin gawin sa bahay. Ang dami pala pwedeng paggamitan ng bottle, mga bottles natin. Kasi iba, kailangan pa bumili ng mga dumbbells. Pwede naman palang substitute to. Pwede. Tsaka kapag medyo nadadalian ka na dun sa walang ganito, di ba parang basic na sa'yo yan, pwede mo itong pandagdag dun sa Ayun nga, ano bang benefits kapag kunya nagsimula tayo sa walang weights tapos nagwe-weighted tayo na exercise? Ano po yung nadadagdag dun? Ano yung benefit natin dun? Actually, pag nag-start ka without weights, then nag-transfer ka ng may weighted is mas madali na sa'yo i-execute kasi na-practice mo na yung mechanics. So maganda fundamentals muna talaga. Actually, basic talaga.
Okay. Basic muna. Ayan. Ayun, sige. At ito naman, Coach, since napakita niyo na po yung mga iba't iba pang mga pwede natin gamitin sa bahay. At ito naman, Coach, another items naman, household. Ito yung chair na nabanggit ko kanina. Paano po ba yan? Imposible na walang chair sa bahay. sa bahay lahat tayo. Pwede pala yun. Ito. Muna natin to, Coach. Magsasample tayo. Ayan. Share naman tayo. Share. Paano ang Baka gagawin ginawa lang ng kasambahay Coach. Hindi yan naman po ang kasambahay for today. Tigi-tigisa tayo, syempre. Yes. Para ngayon sa sample si Coach. Sige. Okay, class. Okay. Anong okay. Paside pala, paside. Paside daw pala. Okay. Lagyan mo natin to dito. So, para makita tayo ng mga viewers. Okay. Gagawin natin dito, Coach. Okay, ready tayo, guys? Ito yung mga kaklase natin. Let's go, nga pala, yung mga classmates natin. Upo lang. Ay. Okay, so Okay, ready? So, for chair naman, pwede nyo rin siya gamitin for squat, actually. Okay. Assisted. Okay, especially kunyari, may mga seniors tayo na gusto mag-workout sa bahay. Pwede silang mag-squat ng ganito lang. Oo nga. Okay, tutot, touch lang ng puwet, pababa. Hindi masyadong baba. Para hindi sila ma-off balance. Okay? Then, for now, ang tuturo ko muna sa inyo is yung dips. Dips for tricep. Yan ang gusto ko. Okay? Chips din. Chips and dips. Okay. So, for dips, at least, hawak lang tayo sa corner ng chair. Then, medyo siguro lagyan natin ng konting curve yung tuhod. And then, down. Push. That's 1. Go push. Okay. 3. Good. 4. Go 5. 6. 7. 8. 9. Okay, last one. Okay. Okay. Ang sarap! Sa kamay, dito no, sa braso, and pati sa legs. Parang sa tricep muscle. Even sa butt area, okay din siya. Marami pala talagang pwedeng magawa. Kanina pwede rin tricep doon sa weighted. Pwede. So pwede rin dips pala. Okay. Actually, pwede rin to for push-up, kunyari yung mga beginner. Pwede rin siya. Sige. Mataas. Dapat pala, coach, ganito lang yung sa akin, coach, kanina. Matry na. Ang hirap. Gusto ba try yung push-up? Okay, try na natin. Okay, coach, let's go. Like this. Ito, yan. Okay, go down. Okay, that's good. Careful lang, madulas. Last one. And there you go. Okay. Nakifeel namin sa arms, Coach, no? Oo. Grabe yung tension ng mga exercises. Wala na excuse yung mga kasangbahay natin na mag-workout dahil napaka-common household items pwede nyo na magamit. Pero Coach, pag-usapan natin tungkol dun sa BMI kasi ito na yung medyo controversial para sa mga medyo nag-gain ng weight. Ano ba yung BMI at bakit mahalagang bantayan natin itong BMI natin? Okay, so BMI is a body mass index. So, dun nakikita if underweight ba? Okay. Or overweight, or normal or obese, ang isang individual. Kumbaga marker na Yes, natin to. and then ano siya, nadidetermine yun by sa height and then sa weight. Pero assisted din siya ng hip ratio, which is your hip measurement. Percentage body fat, okay, and then the grip. Okay, kasi the more higher BMI, mas malakas ang grip mo. Okay, ganun pala yun. Pero coach, pwede mo ba kami bigyan ng ano ba yung normal? May bilang ba siya kung ano yung normal, ano yung underweight, or ano naman yung obese? Okay, so kung di ako nagkakamali, ang range ng BMI is, ang under is 18.5. And then for healthy naman is nag-range siya ng 18.5 up to 24.9. And then yung overweight natin is 25 up to 29.9. And then the obese pataas is 30 to 39. And then yung extreme obesity na kasi na pumapasok is nag-range siya ng 40 and up. Mas mataas na yun. Coach, ano ba pero coach, ano ba yung formula naman para sa pagkuha nitong BMI para dun sa mga kasambahay natin? Medyo mahirap po bang kunin ang BMI? Yun nga, yung sinabi ko sa inyo kanina na yun lang, nagbe-base lang tayo sa weight and then sa sa height in meters. Weight divided by meter square. So for example, ang height ko is 165 centimeter.
So, gagawin ko lang siyang 1.65 meter squared. Tapos, times ko lang sa same weight ko, 1.65. Then, yung lalabas doon, i-divide ko siya sa body weight ko in kilogram. Yun. So, that's, yun yung BMI yung ratio. So, kayang-kaya isolve mga kasambahay. No? Baka yung iba dyan nagkukwenta na ng BMI nila. Pero, coach, ano po ba yung healthy waistline measurement naman? Paano natin masasabi na, ay okay yung waist ko para sa mga kalalakihan or sa babae naman? Okay, so for healthy waistline naman, magkaiba ang men's and women eh. So, nagbe-base din yun sa weight mo. At the same time sa height kasi yung length ng hip natin. Okay, so for women naman, nag-range lang siya ng around 31 to 34.9 something. Hindi ako nagkakamali. And then so for men's naman is nasa 35 up to 38 something. Pasok pa siya. So, ganun. Pero at least noon, dami nating nalaman kay Coach from exercises, di ba, yung mga pwedeng gamitin sa bahay. At ito, napag-usapan natin yung BMI. At with that, maraming salamat po, Coach Sean, for inspiring us to stay active and healthy through your fitness coaching. At yun, Coach, baka may mga social media handles po kayo or mga contact details na pwede kayong mahanap ng ating mga viewers. Okay, so yung IG ko is phi.lipshan. So, Lipscn. Then, yung Facebook natin is Sean Philip Malen lang. And then, yung TikTok ko, it's your Coach Sean. Yun. Yeah, guys, follow nyo na si Gusto nyo man ng ibang mga exercise, i-follow nyo siya sa social media accounts niya, mga kasambahay. Tama. Para naman, umukay naman yung katawan natin, hindi tayo stagnant, no? Hindi tayo yung nasa bahay lang at paupo-upo. Kaya this time, mayain naman natin yung iba nating mga kasama. Kasi kanina nagluluto, yung isa nag-i-interview. Dapat lahat tayo healthy. Dapat may sample na exercise, no? Dapat may exercise na sila. Si Celine, si Aya. Ready ba kayo for today? Ready ba? Try namin kanina ni Doc Bunny, pagod kami agad. Grabe kayo. Pag-usapang pangkalusugan, hinihingal na si Doc sa kunyari. Bakit ganun? Push-up kami noon. Kayo lang, wala yung niluto nyo. Hindi kayo nagdala. Ay, ito na. Ayan, ito pala. Dapat nandito yung para ganahan si Joshua mag-workout. Ay, ipakita natin. Napakagod ako eh. Hawakan na lang muna natin. Coach. Kahit tayo, Coach. Hoy, sige. Kaya nyo na yan, guys. Alis naman, no? Ay, dito ba? Okay, ngayon naman. Siyempre, magpasalamat tayo sa ating Coach Sean Philip. And siyempre kay Doc Bunny Bernardo for joining us today. Para ma-inspire naman tayo mga kasambay natin maging healthy, di ba? Pero baka may gusto po kayong batiin first. Coach, baka may gusto po kayong batiin ngayong umaga. Ayan, sa mga client ko dyan, magkita tayo mamaya. O baka matagdagan ng client si Coach ngayon. Doc, kayo po may gusto batiin ngayong umaga. Siyempre yung mga nag-aabang ng mga klasiko na ko, si Sol, si Lota, si Jolan, si Julie, si Mayet, at saka si Gilbert, nag-aabang yan sila kanina pa, nagtaka sila Monday. And then of course yung mga pasyente namin sa Cavite, and then Shaw, Mandaluyong, and of course yung mga sila Coach Maron, si Smaluz, JC, si Libet, at saka Levi's, at saka si Sir Jerwin. And of course yung mga association ng mga weight management without trying hard. Without trying hard. I love it. Salamat din sa mga kasama natin dito na nag-workout. Kaway-kaway tayo dyan. Mga kasama natin kanina while working out. Yay! And gusto ko lang din magpasalamat sa aking sponsor. Are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center. They are located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and TESTA NC2 options. A big thank you to Ms. Glenda Vasquez for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results. Perfect. Ako naman ang magpapasalamat sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all natural organic hair color options, at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang #1. O, hirap na lang tayo sa S.
And we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga boom! Sa lahat ng mga sa atin, mula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita tayo muli dito lang, God willing, dito lamang sa Good Morning!